In about of fatherhood, alam niyo po ito kasi mga theologians kayo dati. Then, ngayon, sonship na siya. Same God Himself, the great eternal Spirit, yung I am, the self-existent one, He created Himself to be the Son of God. Yan yung unawa ng extreme oneness, which is hindi namin sinasakayunan. Ako po, siguro, ako yung in behalf of me, hindi po ako sumasang-ayon dito. Kasi this is unbiblical. Tiniliinan ko po yan. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, sino yung Holy Ghost? The same. God the Father Himself. Ngayon, itong talata po na ito, pinapakita na dalawang bagay at dalawang being. Pag sinabing being, hindi isang being. Hindi ako gumagamit ng salitang person kasi person refers only to human being. Iba yung spirit being doon sa human being. Siyempre, human is spirit being. Pero iba yung person, pero mga theologians, alam nila yan, gusto nilang pakita, yung person, at least, pwede rin daw sa Diyos. Mga Trinitarian theologians, alam nila yan. Ngayon po, ano yung gustong pakita? May Diyos, nag-iisang Diyos. Buksan niyo po yung Bible, Isaiah 44 verse 24. Sabi niya, I, myself, alone, alam po niya yan eh. Wala nang Diyos na inanyuhan liban sa akin. Wala. Ako lang mag-isa, singular yun. Kaya nga, one God eh. Ngayon, sino si Kristo? Ang tanong naman, paano si Kristo? Hindi siya tunay na Diyos. Yun ang issue po dito. Yun ang isang controversial na bagay. Ngayon, ano yung sinabi dito? Balik tayo doon sa 1 Corinthians 8:6. One Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Balik tayo doon sa John 17:3. Papo lang po, yan. And this is life eternal, that they might know Thee. May pinapakilala si Kristo. Sino yung Thee? Kung ikakabit mo yung only one true God, na siya rin yun dahil because of the word and lalabas yung pinapakilala niya sa sarili niya. Amen po? Nakukuha niyo yung logic ko? Kung yung being, ano ba person ko? First person? Or Francis? Second person yung being. Siya yung nagsasalita first person. Kung yung being, which is the only true God, ay ikakabit mo na siya yung Jesucristo, lalabas ang pinapakilala ni Kristo sa sarili niya. Amen po. Now, ano ang stand namin ng manalitig kung ano si Kristo? Ito po yun. Luke chapter 1 verse 35. Pakibasa nga po. Sabi mo dito, an angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. The Holy Ghost. And the power of the highest shall overshadow thee. Ibig sabihin, God, the Father, created Jesus Christ, His Son. Pag sinabi ko, His Son, siyempre, hindi yung tumutukoy doon sa Diyos na gumawa sa Kanya. Pag sinabing His Son, Jesus Christ, yung His na yun, ito yung magkaiba yun eh. God created His Son, Jesus Christ.
May ganito ba? May ganito bang pagkasabi sa Bible? Meron po. Paki-check niyo po dito. Ito po. Sa 1 John 4:14 muna. Hindi nakalagay created, no? Pero ito, iba to. Sabi dito, and we have seen and do testify that the Father sent the Son. Sabi ng Extreme Oneness, God created Himself to be the Son of God. Pero hindi yun ang statement ng Bible eh. Walang makikita gano'n eh. Pakitaan niyo po ako ng gano'n at pag-aaral natin. Mamaya. The Father sent the Son to be the Savior of the world. That's two things. Hindi yan yung Father and yung Son. So, si Kristo ay isinugo niya, tama yung ano, no? Yung pag sinabing sinugo, wala yan dati doon. Hindi yan conscious doon. Katulad na sabi ni Soriano. Pantay sila, magkatabi sila, sinugo niya yung kanyang anak para manahan doon sa taong Kristo. So, ano po yung unawa namin? Ano si Kristo? Siya po ay tao. Wala akong magdi-disagree dyan. Sabi nila, nagagalit sa akin. Ano ba, ano ba INC? Patapusin mo kung anong klaseng tao si Kristo. Mayroon po siyang form of God. Siguro po, ito, konti na lang to. Ayaw, hindi naman, mahirap kasi magsalita ng marami. Kasi pwede kang magkamali ng marami rin. Pagkakaunti, less mistake pa. Pabasa po ito, Philippians 2:6. Gusto, i-shortcut ko na lang po yun. Maring mayroong kayo mas maganda. Pwede baka mailabas niyo yung mas matino ng kaunti sa akin. Who being in the form of God. Sino yung who? Sagot kayo mga kapatid. Sino yung who? Si Kristo. Being in the form. Pag sinabing in the form, siya ba ay dating may form? Kung Diyos yan dati, pwede bang, nararapat bang sabihin mo na siya ay nasa formang Diyos? O talagang Diyos na? Eh sinabi na kayo, being in the form of God. Kailan yan? Colossians 1:19, for the Father pleased that all the fullness of Godhead dwelleth in Him bodily. Iba yung nanahan dun sa pinanahanan. Ginagawa ng Extreme Oneness, yung nanahan, yun din ang pinanahanan. Malabo yun eh. Eh ngayon, sasabihin mo, two-ness ka. Hindi po. Eh, duwan yung set ka. Two lords ka. Hindi po. Nakalagay po doon sa John 10:30. Palasak po ito. Sagutin niyo po ako dito doon sa tanong ko na to. I and my Father are one. Bakit are? Alam ng mga theologians yan eh. Ano ang ibig sabihin ng salitang are? Biblical po yun. Ano yan? Bakit hindi is? Is one. Bakit I and my Father are one? R means ilan? Plural yan. Ngayon, this is two distinct beings. Hindi siya, hindi
ko naman minamali yung mode and proper understanding po doon sa Bible. Hindi po itong sinishare ko po, hindi dahil Brother Francis insist it to me na ito yung sabihin ko. Napatunayan ko po ito. Naisabak ko na po ito doon sa sharing debate. Ngayon, parang hindi ko pinagmamalaki yun. Yun po ay, tinignan ko kung tama ba talaga yun. Nakita ko yung ibang gadget eh. Pero itong tinitwist ng oneness, kasi, pag sinabi mo ba, me is one, we are one. May English na ganyan eh. Pero sabi ko, hindi lang nito. I and my Father are one. Iba yung my Father dun sa ako. Sabi, ako at ang aking Ama ay iisa. Ano ba yung iisa? Tanong, tunes ka ba? Hindi po. Isang Diyos. Pag sinabing one God, isang Diyos naman. Si Kristo Diyos. Mayroon po siyang yung extension of attributes of God, ibinigay na sa anak. Kaya nga po, may word, yan. Ngayon, ang tanong, pag diniretso akong tinanong, Diyos ba si Kristo? Papayag ako, okay sa akin, Diyos si Kristo. Pero, si Kristo ba yung Ama? Hindi. Bakit? Yung salitang Kristo, huwag mo ikapit sa Ama. Punta tayo doon sa ang tawag din, etymology ng salitang yan. Pag sinabi mong Kristo, Christos, anointed one, pinahiran, dapat bang pahiran yung nag-iisang Diyos, Ama? Huwag may kapit yan sa Kanya. Yung pinapahiran, yung anak na Kristo, pero yung tagapagpahid, hindi pwedeng ikapit yung Kristo sa Kanya. Ngayon, ano yung pangalang Jesus? Sino yung Almighty ng Revelation 1:8? That is, Theophany of God. Lahat yun, pwede pong sagutin mamaya. Yung Jesus ba ay originally kay Kristo? Hindi. Pinamana sa Kanya. Ito, logic lang po. Kung si Kristo yung Ama, mas mamanahin niya pa yung sarili na nga niya yun eh. Pamamanahan pa niya sarili niya. Para gawing drama lahat. Lalabas po, unbiblical at drama lahat ng ginawa ni Kristo sa krus at sa lupa na sinasabi niya, my Father, my God, why thou hast forsaken me? He's talking to His Spirit. Sabi nung iba, nung oneness, He's talking to His Spirit. Father. Yung Father niya yung sarili niyang Espiritu. As yung katawan, yun yung anak. Hindi po ganun yung sabi ng Bible. So ngayon, summary. Yung Diyos Ama, hindi yun si Kristo. Ang Diyos Ama ay lumikha ng anak para kanyang panahanan at ibigay ang kanyang lahat ng attributes para si Kristo ay siya yung maging representation at siya yung maging invisible image of God. So ang tanong, si Jesus Christ ba ay Diyos? Yes. Bakit? Kasi nga, meron siyang homoousios and homoousios nature na katulad ng sa Diyos. Pero hindi siya ang katutubong Diyos ng Isaiah 44:24. Then, siguro po, yun lang. At kung may pag-uusapan tayo sa quotation, pwede po magbigay ng quotation. Kung ganyan din ba ang unawa ng propeta. Pwede pa rin bigay ko na sa'yo. Quotation na yan. Siguro yan, mas malaki. Ready quotation na. Bukain ko lang yan. Glory to God. Ako naman may gusto ko ipakita sa konti ni Brother Barham bago sa scripture. So,
Palitan natin. So bago siguro, Bro Francis, mapakita natin na Saan? Doon sa minister's meeting ko sa Carolina, MC din ako. Pero gusto ko talaga mag-present kung side lang na David. Kaya hindi po kami nakapag-present. Ngayon, ewan ko po kung alam nila Pastor Batak at ni Pastor Pardillo yun. Kasi nakapunta na sila dito eh. That was year 2006. Tagal na. Sila Pastor, no? O sige po, actually hindi po ako matagal magpaliwanag dito sa gabi. Kaya ko siya ng 5 minutes. hindi na ako gagamit na quotation. Pero yung stand po namin, ano ba ang stand mo? Ako po ay naglagay doon sa Facebook na. Ano bang stand natin? Ano ba kami? Kasi pag-uusapan naman po natin yan yung Diyos at si Kristo. Ngayon po, sige po, magbigay po lang ako ng verse muna. Doon po nakalagay yan sa John 17:3. Kung babasahin po natin sa John 17:3, no? Maganda mag-plus na ng bagay na nila. Ayan. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, in Jesus Christ, whom thou hast sent. Sometimes, nami-misinterpret natin yung M, kinokonekta natin yung God that was Jesus Christ. So, God, this God is God the Father. Kung babasahin po ninyo sa 1 Corinthians 8:6, 1 Corinthians 8:6, ito po, ano nga ba rin natin? 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Corinthians 8:6. So basically po, yung aming unawa, sabi dito, but unto us there is but one God. We believe in one God. The Father. Who is this God? The Father. And one Lord. One Lord. Jesus Christ po yun. Ngayon, ang tatanong na, ang controversial issue dito, is this two separate being or distinct being? Kasi may unawa po, magsaside lang muna ako, na tututulan ko yung unawang oneness extreme. Kaya po ipinakita ko to kasi gusto kong makita natin na may nagsasabi they are believe in one God. Mga oneness, extreme oneness yun. Ano yun? Yung Diyos, Ama, may mode. God, yung Ama yan, modalism sila. Pag sinabi